Kinokonsidera ng tribong Dumagat Remontado ang Sierra Madre bilang kanilang buhay at tagapagligtas tuwing may kalamidad. Subalit sa paglipas ng panahon, nangangamba ang nasabing tribo dahil sa patuloy na problema ng deforestation sa Sierra Madre. Kaugnay niyan, isang senatorial aspirant ang kumasa sa hamon na pangalagaan ang nagsisilbing panangga ng Luzon laban sa mga bagyo. Si Jason Rubrico magbabalita. Bilang mga katutubo, ang Sierra Madre ang buhay namin. Dito po kami pinanganak, dito na rin kami tumanda. Sa bahagi ng Sierra Madre sa barangay Mamuyaw, Tanay, Rizal, tahimik na namumuhay ang nasa higit 300 pamilya, kabilang ang mga katutubo mula sa tribong Dumagat Remontado. Bahagi na ang Sierra Madre sa mga buhay ng mga katutubo na anila ay sa maraming pagkakataon ay nailigtas sila ng nasabing bulubundukin mula sa pananalasan ng mga bagyo. Malaki po ang pagpapahalaga namin sa Sierra Madre. Gawa po ng minsan dumadating sa buhay namin dito sa aming lugar na dumadating yung malalakas na bagyo. Sila po yung mahadlang ng mga sakuna. Kaya po mahal na mahal namin ang Sierra Madre. Bago pa man matapos ang taong 2024, sunod-sunod na mga bagyo ang humagupit sa Pilipinas. Nakapagtala na ng milyon-milyong pisong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ang Department of Agriculture dahil sa pananalasan ng habagat at bagyong Karina. Umabot na po sa 145 o 145 ang mga naiulat na nasawi dahil po sa pananalasan ng bagyong Christine. Samantala, umabot sa mahigit 800 barangay sa Northern Luzon ang lubhang naapektuhan ng pinagsamang bagyong Nika at bagyong Ophel. Ang mga probinsya at mga lungsod sa Luzon ay lubhang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo kung saan karamihan sa mga lugar ay nakaranas ng pagbaha na lagpas tao o kalimitan ay lagpas na sa bubong ng mga bahay. At sa gitna ng paghagupit ng sunod-sunod na mga bagyo, dumagundong ang iba't ibang panawagan sa social media. Yan ay ang pangalagaan ang Sierra Madre na sa mahabang panahon ay nagsisilbing protektor ng mga taga-Luzon laban sa mga bagyo. Ang Sierra Madre ang pinakamahabang mountain range sa buong Pilipinas na may habang humigit kumulang 540 kilometers. Sa haba nito, 10 probinsya ang sakop ng Sierra Madre mula Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna at Quezon. Ang nasabing bulubundukin ay nagsisilbing backbone ng Luzon o isang natural na harang laban sa mga bagyong nabubuo sa Pacific Ocean. Pero paano ba napoprotektahan ng Sierra Madre ang mga taga-Luzon laban sa mga bagyo? We have to consider not only the mountains but the forest inside those mountains. Of course, in a way, the mountains can deflect, can reduce the velocity, but actually it's the forest. The forest, yung surface niya, poro siya. It allows the penetration of the wind into the forest cover, but once it penetrates, it reduces the energy. Ang forest, it absorbs the energy of the typhoon. That's why it reduces it. Pero sa managdaang panahon, malawakan ang deforestation sa lugar sa Sierra Madre dahil sa iba't ibang aktibidad tulad ng iligal na pagtutroso, pagmimina at kaingin.
Ang mga aktibidad na ito ay nagdudulot ng malubhang pagkasira sa kagubatan. Sabi ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, mahigit 160,000 na ektarya ng forest cover ng Sierra Madre ang nawala na mula 1998 hanggang 2010. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakalbo ng mga bundok ang nagiging dahilan ng mga pagbaha at landslide. So if the storm hits the mountain without the trees, without the forests, you would expect, how they call that, turbulence. When you have turbulence, that would even intensify the wind. And it will cause landslide, it will cause, it will cause flooding. Dahil dito, naging malinaw ang agarang pangangailangan ng pangmatagalang solusyon upang mapangalagaan ang Sierra Madre. Ayon kay Climate Change Commission Executive Director Robert Borge na sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga kagubatan at ecosystem ng Sierra Madre, hindi lamang napoprotektahan ang biodiversity nito, kundi nasisiguro rin ang kabuhayan ng milyong-milyong tao na umaasa sa bulubundukin bilang pananggalang laban sa mga sakunang dulot ng climate change. At hindi nag-iisa ang mga taga-Luzon sa kanilang hangarin para sa isang matatag na Sierra Madre. Kasama nila ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ at senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Kibuloy, na kilala rin na isang environmentalist. Nitong Bonifacio Day, sama-sama ang volunteers ng Sunshine Philippines Movement o SPM na nagtanim ng fruit-bearing trees sa nakakalbong parte ng Sierra Madre sa Barangay Mamuyaw, Tanay, Rizal. Sa kabila ng maputik at matarik na daan, hindi ito naging hadlang sa mga libo-libong volunteers ng Sunshine Philippines Movement para makiisa sa inisyatiba ni Pastor Apollo C. Kibuloy na One Tree, One Nation, Save Sierra Madre. Bukod sa itinanim na mga seedling ng guyabano at sampalok, nagtanim din ang mga volunteer ng kawayan sa tabi ng ilog. Ako po'y nagpapasalamat sa mga pumunta dito ngayon sa amin sa Mamuyaw para sila yung magbo-volunteer para matulungan nila kaming magtanim. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. Magdadalawang dekada na mula nang maitatag ng butihing pastor ang Sunshine Philippines Movement sa layong mapangalagaan ng kalikasan. Isa nga sa Exhibit A ni Pastor Apollo ang Glory Mountain sa paanan ng Mount Apo sa Barangay Tamayong sa Davao City, kung saan libo-libong pine trees na ang itinanim. Kung tayo ay magtutulungan at makikiisa sa One Tree, One Nation initiative ng butihing pastor, hindi imposible na ating maaabot ang gaya sa Glory Mountain para sa isang mas luntian at matatag na Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.